Sa bansang ito, walang namatay dahil sa paglalakad o pagbebisikleta. Oo, zero deaths noong 2019. Ganon kaligtas ang mga kalsada nila. Sobrang safe din ng kanilang mga pulis. Kilala sila sa pagiging maingat. In fact, kahit papagsama-samahin mo ang police shootings nila in 7 years, mas marami pa rin ang police shooting sa US in just one day. Aray ko po, pero hindi pa yan yung pinaka-wild ah. Marami silang langis. Pero halos 98% ng kuryente ng Norway ay galing sa tubig. Opo, hydropower ang bumubuhay sa karamihan ng kanilang power supply. Malinis, renewable at sustainable. Sa isang bayan nga doon, pininturahan ng itim ang mga windmill para mas makita ng mga ibon at maiwasan ang banggaan. At sa isang Norwegian island, bawal ang mga pusa para protektahan ang populasyon ng mga ibon. So hindi lang yung mga tao ang minamahal nila doon, pati yung mga birds nila. Eto pa, sa loob ng 10 taon, paulit-ulit na nirarango ang Norway bilang isa sa pinakamasayang bansa sa buong mundo. Madali talaga maging masaya kapag ganito kaayos ang sistema. Pero may isa pang kakaiba dito sa Norway. Doon sa kanila, imaginein mo, alas 12 na ng hating gabi, pero parang tanghaling tapat pa rin ang liwanag sa labas. Sa bansang ito kasi, lalo na sa northern part, may tinatawag na midnight sun. Ibig sabihin, hating gabi na, may araw pa rin. Meron din silang tinatawag na polar night. Kahit tanghali na, madilim pa rin sa labas. Pero bakit kaya nangyayari ito? Well, simple science lang yan. Ang Earth kasi, hindi siya tuwid habang umiikot sa araw. Nakatagilid siya about 23.5 degrees. Dahil dyan, may mga parte ng mundo na during summer, nakaharap sa araw ng dire-diretso. Kaya sa Norway, ilang buwan na tirik ang araw doon. Pag winter naman, baliktad. Yung kanilang bansa, nakatalikod sa araw. Kaya sunod-sunod naman ang gabi nila. Pero kahit ganyan pa man ang nangyayari sa bansang ito, sobrang impressive pa rin ang mga statistics nila. Ang Norway ay isa sa pinakamayamang bansa per capita sa mundo. Malaki ang kinikita nila sa oil at gas simula pa noong 1970s. Pero ang genius move nila, hindi nila winaldas at kinurakot. Nilagay nila ang kita sa tinatawag na Government Pension Fund Global. Ito ang isa sa pinakamalaking sovereign wealth fund sa mundo, worth over 1 trillion US dollars. Ibig sabihin, ininvest nila ang oil money para may pondo ang future generations kahit maubos ang langis nila. Kumbaga, napakarami ng ipon ng bansang to. Pangalawa, mataas ang taxes nila. Pwedeng umabot ng around 22% to over 40% depende sa income mo. Pero ang kapalit nito, libre ang public education. At kung sakali magkasakit ka at ma-hospital, libre din dahil sa universal healthcare system nila. Oh, wait lang ha. Huwag tayong ma-fall agad dahil ang Norway, mahal. Isa ito sa may pinakamataas na cost of living sa Europe. Ang tanong, magkano? Halimbawa, yung isang simpleng meal sa restaurant, pwedeng umabot sa 300 Norwegian kroner. O kung i-convert sa pesos, 1,800 pesos yan. Isang kainan lang. And then yung rent naman ng 1-bedroom apartment sa city center tulad ng Oslo, pwedeng nasa 12,000 to 18,000 kroner per month. Roughly 70 to 100k pesos yan. Pero teka lang ha, kasi yung average salary naman nila mataas. Yung average annual salary sa Norway is around 600 to 700k kroner before tax or 3.4 million pesos kada taon. Ibig sabihin mataas ang kita, pero mataas din ang gastos sa Norway. Kaya naman mga kamagkano, yes, given, napakaganda ng Norway. Pero hindi ito perpektong bansa. Kaya naman kung balak mong mangarap ng buhay sa Norway, kailangan handa ka financially, emotionally, at professionally. Dahil sa Norway, mataas ang standard. Pero kapag nakapasok ka at naka-establish ka roon, you're entering one of the most stable and secure societies in the world. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.